Mga kababayan, magandang araw po. Ranger Kidlat Vlog, Retired Soldiers, Detailed Analysis, Observation, Assessment. May nabasa po akong FB post ni Ranger C. Sabi niya, madaling sabihin na magmahal sa bayan, pero ang tanong, paano gagawin? So sagutin po natin si Ranger C, mga kasama sa kanyang mga katanungan. Eto po, Sir, magandang umaga sa iyo dyan, sa nakikinig sa atin ngayon, si Ranger C at ang iba nating mga kababayan. Sir, balikan po natin ang ating 1987 Constitution, yung preamble, "We the sovereign Filipino people imploring the aid of the Almighty God." Yan pong dalawa, no? At ang just and humane society, in order to build a just and humane society. Kami, ang nakapangyariring sambayan ng Pilipino na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan na kakatawan sa aming mga mithiin at mga hangarin. So kakatawan lang, hindi sila ang kung sino dyan sa gobyerno, kundi kakatawan sa mamamayan. So paano po, sir, magawa ang inyong magampanan yung tungkulin? Sir, if you are doing it, kung gagawin nyo yan para sa Diyos, sa bayan, sa bansa at sa sambayanan o mga mamamayan, hindi po kayo mawawala. Dahil spiritually, you will be guided. So, tingnan po natin. Ang sunod is Article 2. Diretso tayo sa Article 2. No? Ang nakasaad dito sa Article 2, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Basahin natin, no? Ang Tagalog, ang Pilipinas ay isang estadong republikano at demokratiko. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga otoridad ng pamahalaan. So maliwanag po, nagmula lang sa taong bayan. So Section 2, the Philippines renounces war as an instrument of national policy. So itinatakwil ng Pilipinas ang digmaan bilang kasangkapan ng patakarang pambansa. Okay, so sinabi din dito sa Section 3, civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty and the state and the integrity of national territory. Sa Tagalog po, ang otoridad na sibilyan ay sumasa ibabaw ng sa militar sa lahat ng panahon. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay tagapangalaga ng sambayanan at ng Estado. Ang layunin nito ay siguruhin ang ganap na kapangyarihan ng Estado at ang integridad ng pambansang teritoryo. So sir, being the protector of the people and the state, nagawa nyo na ba ang iyong tungkulin? Yun ang tanong. Balikan lang natin ang konstitusyon. Kasi nawawala po tayo dito, sir. Ito yung nagpapawala sa atin, sir. Tingnan nyo po. MIU, Men in Uniform, Courage, Integrity, Loyalty. Ito pong inyong core values sa loob ng 4 na taon. Sir, alam nyo po yan. Courage, Integrity, Loyalty. Yung katapangan, integridad na gumawa ng isang bagay na yung tamang bagay na kahit pa sabihin natin sila ay makapangyarihan. Kung mali ang kanilang ginagawa, dapat ilagay natin sila sa tama nilang kalalagyan. Dapat ipaglaban natin ang taong bayan dahil ang loyalty natin dapat ay nasa Diyos, bansa at sa taong bayan. So, itong Valor Integrity Duty ng OCS, itong Honor Respect Duty ng Coast Guard at ang Justice Integrity Service ng mga pulis. Maka-Diyos, makabayan, makatao, makalikasan, Honor, Loyalty, Valor Duty ng Armed Forces, ng sandatahang lakas, at syempre, yung Honor Patriotism Duty ay sa ating hukbong katihan. Ang lahat po ng yan ay para magampanan nyo po ang inyong tungkulin bilang protector of the people and the state. At sir, kayo po ang military and uniform personnel na tinatawag. Ito po yung mga picture ninyo, Armed Forces, Police, and Coast Guard. Subalit sir, meron kaming agam-agam ngayon. Nang iba dyan ay career advancement and income, position and ambition, professionalism di umano, pero ang gusto lang naman nilang gawin is to protect yung mga BIP, adherence to the chain of command, to become the protector of the politician. Sir, yun lang po lang lumalabas ngayon. Askals in uniform po ang kinalalabasan yan. Pasensya na po kayo, sir, pero yan po ang lumalabas sa iba. Hindi naman kayo at hindi lahat ng nasa Armed Forces of Police, pero meron nang lumalabas na ganyan. So, para hindi po kayo mawawala, do it for God, country, and people. Be the MIU, Men in Uniform or Military and Uniform Personnel. So, sir, ito po, isa pa nasasabihin natin sa inyo, no? Kung makikita natin, ang totoong kalaban ay ang mga makapangyarihan. The alliance of 3 giant criminal syndicates dito sa ating bansa. Iyon po, political syndicates na kinabibilangan ng political dynasties, colonialism, political parties na hindi nakapagkulimbat nung nakaraang administrasyon. Kaya ngayon, grabe kung mga mulimbat.
ideological syndicate, yung CPP, NPA, NDF, ang ating kalaban, na talagang winasak na ito ng NTF-ELCAC, pero ngayon nabubuhay ulit. Sila pa ang malakas na magpa-contempt dyan sa Kongreso. Kalipit, yung sa Marawi, sir, ang elitism, alam natin lahat yan. No? Ang bad capitalist, sir, yung oligarchs, pinabayad sila ng kanilang mga taxes na nung una hindi sila nagbabayad, ngayon pinabayad sila ng nakaraang administrasyon. Ang drug war, hoarders, kaya ang mga ito kumakalaban ngayon doon sa Vice President because of that. Hindi po ito political, personalan ito, kriminal ang pinagagawa ng mga ito. Dapat nilabanan nyo na ito noon pa. So, etong mga game plan nila, lahat yan, ginawa na nila yan, sir. O yan hanggang ngayon, improbable cause ng ICC at impeachment sa Vice President is part of it na magkaroon tayo ng anarchy para etong nasa mga politikong nasa administrasyon ay pwedeng mag-declare ng martial law o RevGov. Yan naman, sir, pero marami silang natakpan ng mga kabulastugan dyan nung ginawa nila ang mga game plan na ito. So, ang mangyayari dyan, malamang mapupunta tayo sa bankruptcy. At ang adversary natin, alam mo na kung sino yun, magkairoon lang tayo ng easy invasion. Then, magiging communist tayo, sir. At pag naging communist, abay nanalo ulit si CPP, NPA, NDF. So, tingnan natin dito sa state policy, sir. Ang nakalagay dito, the state shall pursue an independent foreign policy. No? Meron ba tayong independent foreign policy ngayon? Mukhang lumalabas, sir. Parang proxy na lang tayo dyan sa West Philippine Sea. Dapat sundin ng Estado ang isang malayang patakarang panlabas. Yan po sana. At sa Section 9 po, nakalagay dito, the state shall promote a just and dynamic social order that will ensure the prosperity and independence of the nation and free the people from poverty through policies that provide adequate social services, promote full employment, rising standard of living, and an improved quality of life for all. So, sir, nagawa ba yan? Actually, sir, sa ngayon, puro na lang tayo ayuda. Pero ginagamit ang ayuda para sa in aid of re-election nitong mga politiko. Pera natin, sir, ang ginagamit. Pera ng taong bayan. Kasama na rin ng sa inyong mga contribution, ginagamit nila dyan upang maipurso ang kanilang mga political interest. So, tingnan nyo itong sinasabi dito, sir, who fill in the blanks. OP Congress Legal. Ito dapat, sir, ang NEP, budget deliberation yan sa Congress, Senate at sa House, separate yan. So nagkaroon ng pagkakaiba dyan. Binalik yan sa BICAM for reconciliation. Pero ang nangyari, lumalabas yan na GAB. Kaya lang, ang remarks is may mga blanco. So ang nangyari, sir, binito di umano yan at inaprubahan ng presidente. Ang masaklap, itong power of the purse ng Congress ay mukhang na-approve na yung GAA, kaya lang, ang lahat ng mga yon ay filled na fill in the blanks na. So kung ang OP po ang gumawa niyan, ang constitutional po yan. Kung ang BICAM lang po ang gumawa niyan, ay legal insertions po yan. At ang sabi ng Korte Suprema, yan po ay illegal at unconstitutional. So who filled in the blanks? Sir, eto ang mga retiradong militar, sinabihan na si Presidente na ibalik yan sa BICAM pero hindi niya ginawa. Eto si Senate President nagsasabing walang problema. Pero ang totoo niyan, sabi ng ibang kongresista may problema, pati na rin ang senator na kapatid ni Presidente ang nagsabi na may problema talaga. So sir, tingnan nyo, korupsyon, pangwawaldas ang pang-api. Napakarami niyan, sir. Hindi ba ninyo alam yan at hindi nyo ba nakikita yan? Pati ang budget kung ano-anong nangyari. Sir, alam nyo yan lahat eh. So and that is why malaki talaga ang problema natin sa ating bansa. Pero sinong gagawa nito? Sir, tingnan nyo yung WPS policy natin. Puro palpak yung ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Mabuti yung nakaraan kasi medyo na-preempt natin. Na-delay natin yung assertive claim ng China dyan. So kung tutuusin, sir, eto, tingnan nyo yung bilateral talks na ginawa ng former administration, ang dami nating nagawa. Pero sa ngayon, tingnan nyo, pati ang ating mga tropa nasaktan o umuuwi na naka-stretcher dahil sa ganitong klaseng foreign policy. So may problema talaga, sir. Malaki ang problema niyan. And that is why, kung makikita nyo dito, even President Trump, alam niya na ito ang problema dito. Lumalabas lang tayo na magiging target paper or battleground or test and evaluation ng kanilang mga arms na pinoproduce. Tayo po ang loser dito at magsasuffer dito sa West Philippine Sea. Alam natin to eh. Na-present ko na yan. Kaya sir, ito ang sagot ko sa'yo. Kung tinatanong mo, sir, kung paano gagawin, sir, sundin nyo ang inyong constitutional mandate. For God, country, and people. Yun lamang po, sir, ang sagot sa tanong ni Ranger C. So, salamat po, mga kababayan. Sana po nagustuhan ninyo ang vlog natin ngayong araw. It will be exactly 10 minutes kasi hanggang 10 minutes lang talaga ito. Magandang araw po sa inyo ang lahat. God bless
everyone at mabuhay po ang Pilipinas, mga kababayan.